Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik para makapagbigay sa inyo ng munting komento lamang sa mga kaganapan lately sa ating bansa. Katulad na lang ng sunod-sunod na pagkakamatay ng ilang government official sa ating bansa. Like katulad na lang ni Yusek Cabral, Cathy Cabral, and Congressman Ako. Mixed emotion ang mga tao. Like, yung iba, naaawa. Yung iba, mas marami po yung galit. Marami nagsasabi na deserve nila yan. Marami nagsasabi na guilty sila. But of course, sabi nga, ang Diyos lamang makakapaghusga kung ano yung ating kahinatnan. Katulad ng nangyayari sa ating bansa, sa bawat nakikita nating pagkakamali, sa bawat revelation, sa bawat ebidensyang lumalabas or testimonya ng iba't ibang klasing tao or iba't ibang klasing personalidad dito sa pangyayari sa ating flood control projects. But ang napapansin ko lang kasi na may ang laki-laki ng mali or maling-mali ang mga pangyayari ngayon sa investigasyon dito sa flood control projects. Katulad na lamang ng kung sino pa yung gustong magsalita or nagte-testify or willing to be a state witness para makapagbigay ng kanilang kaalaman based on their experiences dahil sila mismo yung nakatransaksyon at nakausap at sabi nga nila ay kasabwat sa mga pangyayaring ito ay hindi binibigyan ng boses or binabalewala ang kanilang testimonya. Katulad na lamang, ang perfect example natin is ang mga Diskaya. Pagkatapos nila, sa totoo lang sila nag-open neto lahat eh. Si Senator Rodante Marcoleta ang nagbukas neto ng pintuan ng pag-iimbestiga sa flood control projects. But nung nahalata nila na papunta na talaga sa mastermind, pinilit nila tanggalin si Senator Marcoleta. Plus, ang umupo sa Blue Ribbon Committee ay itinigil ang investigasyon sa flood control projects. Kaya ito humantong sa ganito. Dahil kung tama ang aking pagkakaintindi or pagkakarinig, ay sinabi ni Congressman Leandro Leviste na si Yusek Cathy Cabral is nag-expect siya or nag-hope siya na maipasok siya sa state witness but bagkus hindi siya naipasok. So, remember, si Yusek Cabral, siya rin yung nag-confirm ng mga budget insertion. At ang pinakahuli, kinonfirm niya yung insertion ng 100 billion na sinasabi ni Saldico at ang insertion ni Sandro Marcos na 56 billion. Then after ng kanyang revelation na to, nahinto ang flood control projects investigation, plus ngayon patay na siya. Kung nag-suicide man siya o hindi, yung kung sino man ang nakakaalam ng katotohanan, kayo magdadala niyan. Kasi tandaan nyo, lahat ng nangyayari sa bansa natin ngayon ay lumalabas na yung katotohanan. Lahat ng mga katiwalian ay Diyos na mismo ang nagsisiwalat ng katotohanan. So, dapat matakot kayo. Hindi na sa mamayang Pilipino, but sa Panginoon. Dahil walang kasamaan na magwawagi sa kabutihan. So, it's better for you, like, especially mga kasabwat dito, magsalita na kayo, speak up. Kasi, hindi, alam mo, ilang taon na lang, ang gobyernong ito, sa politics, ang liderato ay natatapos. Lahat ng mga leader, lahat ng congressman, senators, president, or vice president, lahat yan temporary lang. May hangganan ang pagiging politician mo. May hangganan ang pagiging leader mo. Pero, bagkus, ang nangyayari ngayon also with flood control projects is, kung sino pa yung nagnakaw, nag-ubos ng pera sa casino na 400 million, 100 million, so on and so forth, sila pa ang ginawang state witness. Baliktad din, di ba? Tatandaan nyo, ang mga taong ito ay hindi gagawa ng ganitong karumal-dumal or ganito kalalang katiwalian nang wala silang go signal sa pinakamataas or nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Hindi maglalakas loob nila kung hindi sila binigyan ng backup or protection. Kaya naglakas loob sila. Ngayon, ang nangyayari right now is sila ngayon ang ginagawang sacrificial lamb or sakripisyo. Tama po si Senator Rodante Marcoleta at iba pa dyan na ang kanilang ipinapakulong. Ang optics po nila ay ang ginagawa nila is ang sapsap or lamok lang ang gusto nilang hulihin
But yung mga binabanggit na malaking tao, opisyal ng gobyerno, even ang family Marcoses sa nakawan dito sa gobyerno ay hindi nila pinapaimbestiga or hindi nila pinapatawag. So kitang-kita na po natin ang takipan dito sa ating gobyerno. Nakikita na ho natin ang katiwalian, nakikita na ho natin ang kamalian na kanilang ginagawa. So kitang-kita na ho, Diyos na ho naglalatag ng lahat sa atin. Kailangan nating makita ng sarili nating mga mata, ma-experience natin, na makita nila based on their action. Okay? So, dapat ganun talaga. Ganun talaga ang mangyari. Kasi matigas din ang ulo natin. Hindi tayo basta nakikinig. At dun sa mga tao, napilit silang binabackupan or pinoprotektahan. Alam na alam nyo, kilala nyo kung sino kayo, nagpoprotekta kayo, at tinotolerate nyo ang katiwalaan dito sa gobyernong to dahil nakikinabang kayo. Dahil kayo ay nakikinabang sa nakaw sa kaban ng bayan. Mga nakaw na pera na hindi inyo. Dahil pinoproteksyon nyo yung mga negosyo nyo, may negosyo kayo sa gobyernong ito at sa bangag government na ito. Mga manggagamit kayo, nakakahiya kayo. Buhay pa kayo, yung kaluluwa nyo nakasanla na sa impyerno. Yung mga feeling nyong kinita nyong billion man or million ay sapat para kayo ay makatakas or makatakbo after pagkatapos ng maliho. Kasi yung tatamang karma sa inyo ay walang katapusang malas at sakit na walang lunas. Kukulangin pa yung perang inyong kinita sa tatamang karma sa inyo. Naway kayo ay magbago dahil hindi lang kayo ang tatamaan, bagkus pati ang buong pamilya nyo. Mahiya naman kayo. Yun ang dapat, yun ang totoo, na dapat mahiya kayo. So, well, now, alam na natin at kitang-kita na natin kahit simpleng hindi nakapagtapos ng pag-aaral o hindi nakapag-aral ay makikita agad kung saan patungo ang investigasyon nito. Walang pupuntahan. Dahil dito ho ay may takipan at dapat na ho talagang magkaroon ng pagbabago sa gobyerno nito. We deserve more. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang kabuhayan, ang daming naghihirap. 50% of Filipino people are starving. So ano pa ba ang gagawin natin? PDIC pinakialaman. Mawawala ho ng stability ang ating banking system because of it na maling-mali ang kanilang ginawa. PhilHealth funds na dapat ay hindi nila ginalaw at all. Napakawalang puso ho ng kanilang ginawa. Wala ho silang malasakit. Alam niyo ho bakit? Mahirap ho na hindi ka nakaranas ng paghihirap sa buhay kasi wala kang remorse or puso sa mahihirap. Para sa'yo, balewala lang sila or trapo lang ang tingin nila kapag ganyan. At sabi nga, di ba, kapag ang isip addict, manhid. So, God bless and see you all and pagdasal natin ating bansa.